At today ay gusto kong i-share sa inyo ang nangunguna talaga sa listahan na paborito kong pagkain, ang pansit. Pansit pa more! Kahit andito ako sa bansang France ay di talaga mawawala ang pansit sa kahit anong selebrasyon at gusto kong i-share kung paano ko lulutuin yung aking simple recipe ng pansit. First, maglalagay ako ng mantika. Tapos, ilagay ko first or i-half cook, parang prito half cook, yung mga gulay kagaya nitong carrots at isunod natin yung sayote. Kung ano pa kayo meron dyan, beans, ano pang ilalagay ninyo. Iuna ko muna itong gulay bago ko siya ihalo sa pansit. Merong iba't ibang paraan pero ito yung paraan ko na gustong-gusto ko na manatili yung parang half cook crunchy ng mga gulay. So ayan, pwede na nating isunod ang ating red bell pepper. Kung meron kayong yellow o green, mas bongga para colorful ang ating pansit, gisado or pansit. And then after niyan, pag makita mo na medyo half cook na siya kagaya nito, ay pwede na natin siyang i-set aside at pwede na tayong magsimula sa pagluluto ng ating pansit. So ayan, ilagay muna natin siya sa plato or sa bowl at set aside natin yan siya while i-start na natin magluluto. Ayan. Tapos yung mantika, steady lang yan siya dyan at start na natin ilagay yung ating 1 or 2 medium onions na nakaslice. Tapos isunod natin yung 4 cloves na nakaslice na garlic. Pwede nyo dagdagan, depende sa inyo. Sa akin gusto ko talaga maraming garlic. And after nyan, pag medyo brown na siya, ay isunod na natin yung ating karne, isda, or kung ano ang meron kayo dyan. Sa akin, karne yung gamit ko dito. Pwede karne ng baboy, karne ng manok, or karne ng baka, or isda, or tuna. Kahit ano, okay na okay yan. Depende sa ano yung gusto nyo. So today, nagagamit ako ng konti lang na pampalasa ng karne. So ayan. Antayin natin na medyo maprito ng konti yung ating karne bago tayo maglagay ng ating tubig or ng ating mga pampalasa, yung ating mga seasoning. So ayan, pag medyo ganyan na yung ating karne ay isunod na natin yung ating soy sauce. Depende na talaga sa inyo kung gusto ninyo ng medyo salty ang dating, dagdagan ninyo. So, ito naman ang ating paminta. Masarap kasi na may paminta, medyo dagdag aroma at saka anghang sa ating pansit. Kung may mga anak naman kayo or mga bata na hindi masyado, pwedeng konti lang. And then yung ating seasoning. Gamit ko dito Knorr vegan powder. Pwede dun sa atin dyan sa Pilipinas, Magic Sarap, or pwede din yung Vitsin. And then, ayan. May pampalasa na, it's time na maglagay na tayo ng tubig. So, gamit ko dito ay 3 cups of water. Kung yung gamit ninyo na pansit na nasa pack ay matagal siya mag-soft or yung matigas siya na klase, ay dagdagan nyo ng tubig. Sa akin, tama itong 3 cups. Tapos, antayin natin na kumulo siya. And then pag kumulo na, ilagay na natin yung pansit natin na fresh or yung nasa pack. Ang sa akin kasi yung gamit ko dito, ito yung tinda lang dito sa France or sa Germany na pansit, yung ganito na. Tapos walang fresh dito na pansit. So ito yung parang Mickey style, yung parang noodles sa atin pero medyo matagal siya na mag-soft. So aantayin lang natin na medyo mag-spread tapos tatakpan natin ulit. Depende sa klase ng pansit na matagal talaga siya maluto, meron ding madali. Itong sa akin na nabili na pansit ay medyo matagal siya kaya kailangan talaga na lagyan siya ng mas maraming tubig. So ayan na, spread na siya. Tapos ihalo-halo. Tapos tikman natin kung medyo kulang siya ng lasa, kulang siya ng alat. So pwede natin dagdagan ng soy sauce. Hindi na ako nagagamit dito ng asin. Tama na yung soy sauce or kung may patis kayo, okay na okay. Sa akin soy sauce lang. Tapos ayan, takpan ulit. And then antayin talaga natin na parang near na siya na maluto. Tapos dagdag na lang tayo ng mga seasoning kung anong kulang. Ayan, napakadaling gawin at kahit anong selebrasyon ay importante talaga itong pansit at di mawawala. So, pag ganito na ay
it's time na yung naprito natin na half cook na mga gulay ay it's time na i-mix na natin. Ganito na klase ng pagluluto ng pansit ang gusto ko kasi hindi siya ma-overcook yung ating gulay. Lalong-lalo na ito na klase ng pansit ay medyo matagal maluto and then matigas talaga siya na classic kaya pag ilagay ko ahead of time yung ating gulay ay ma-overcook so hindi siya masarap. So ito yung tamang-tama talaga and then isunod na natin yung ating pechay or repolyo or lettuce na meron tayo. So ayan lang, mix lang at yung ating mga gulay ay half cook at pag i-mix na natin dito sa naluto natin na pansit ay eksaktong-eksakto ang ating gulay, hindi overcook. Sana nagustuhan ninyo itong ating pagkaing Pinoy, ang ating walang katapusang pansit pa more. At huwag naman ninyong kalimutang i-like at i-share at subscribe naman sa aming channel para sa mga latest na i-share ko na mga Pinoy food na kahit andito ako sa ibang bansa ay di makakalimutan ang mga pagkaing Pinoy.